Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ginulat ng rumaragasang baha ang maraming lugar sa bansa dahil sa malakas at magdamag na ulang dala ng bagyong Enteng. Hindi nakaligtas sa baha kahit ang matataas na lugar gaya ng Antipolo, Rizal, kung saan 7 ang napaulat na nasawi. 3 sa kanilang nalunod habang 4 ang natabunan ng buhay, kabilang po ang isang buntis. Yan ang aking tinutukan. Ito ang gumising kanina sa mga residente ng Sitio Hinapaw, Daang Pari, Antipolo City. Gumuho ang bahagi ng bundok at natabunan ang 3 taong nasa loob ng isang bahay sa paanan. Unang nahugot ang 9 na buwang buntis. Ito lang. Alalay lang. Ikalawang naialis ng rescue team ang isang lalaki. At ang huli, ang nakababata nitong kapatid. Isang rescue vehicle ang nakaantabay. Dito sila isinakay at isinugod sa pagamutan. Pero ang 3 biktima, pawang hindi pinalad at binawian ng buhay. Ngayon lang po talaga nangyari yan. Kasi nasa kabila, dito yung bahay, dito naman yung bahay ko, dito naman yung nanggaling yung lupa. Mga alas 5 yata yung lumakas yung ulan talaga, lakas-lakas sir. Magdamagan daw ang naranasan nilang pag-ulan pero lalo raw lumakas kaninang madaling araw. Nagulat na lang po ako, yung pamangking ko doon din natulog sa bahay na yon. Tumatakbo siya, sabi niya, tita, sabi niya, tulong, bakit? Sabi niya, nawawala na daw yung ate Ella niya. Bakit nga anong nangyari? Sabi niya, wala na, nag-landslide nga daw po. Mga kapuso, ituturo ko po sa inyo ngayon yung pinanggalingan ng lupa na tumabon sa bahay ng mga biktima. Nasa aking likuran ko po ngayon, itong bundok na mistulang nauka ho. Kung inyong makikita, ang lupa ay bumagsak dito po sa kalsada sa aking likuran. At yung bahagi ho ay doon naman nagpunta. Diyan ho nakatira yung mga biktimang nasawi kanina. Dumating ang CDRMO ng Antipolo para ikordona ang area. At hindi na paintulutan pa ang mga tao na makapasok sa danger zone pero may iba pa rin nagbabaka sakali. Tay, halika na. Ba't hindi pa ho kayo umalis? Halika na. Hindi ho kayo makakawin. Nakita nyo yung lupa. Baka kayo mapano pa. So tayo ho lilikas doon sa bandang itaas na yon. Dito nagpasya ang Antipolo CDRMO na sapilitan ng palikasin ang mga residente. Sa mga oras na ito, ganap na pasado alas 12 ng tanghali, ang rekomendasyon ng CDRMO, lilikas na po yung mga residente. So pati ho tayo sa GMA Integrated News, lilikas na po tayo dito sa area kasama ng ilan pa sa ating mga kababayan dahil ang kanilang pangamba, itong lupa rito sa kaliwa, mahina na rin at may bumabagsak na tikatik ng mga bato. So, aangat tayo doon sa bandang ibabaw kung nasan yung puwersa ng CDRMO. Nagpatawag na kami ng pre-disaster risk assessment meeting. LPA pa lang po itong ngayong bagyong si Enteng. Nagbababala na po tayo sa mga kababayan natin through our barangays. Pero kanina, during the operations, meron pa rin po talaga mga kababayan po natin na ayaw pong lumikas. Sa kabuuan ng Antipolo, 4 ang namatay sa landslides. 3 naman ang nasawi, makaraang malunod dahil sa mga pagbaha. Gaya ng puting kotseng ito, nakasama sa mga inanod ng umapaw ang tubig sa tulay. May isa pang kotseng tinangay pero pinagtulungang iangat ng mga residente sa mas mataas na bahagi ng kalsada. Dahil sa taas ng tubig, nagsiakyat sa bubong ang ilang residente. Mistulang ilog naman ang mga kalsada sa Kogyo Village sa barangay Bagong Ngayon na malakas ang agos. Lubog din sa baha ang bahagi ng daanan sa Sitio Tagisan 3 sa kaparehong barangay. Isang motor ang tumirik habang tinatawid ang baha. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kasalukuyan ng tinatawid ng bagyong Enteng ang Northern Luzon matapos maglandfall sa Aurora. Maki-update tayo sa sitwasyon sa Ilocos Norte sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine?
Mel, nakaalerto ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cagayan sa posibleng epekto ni Bagyong Enteng. Nakahanda na rin ang lahat ng evacuation center, hindi lang sa Cagayan kundi maging sa Ilocos Norte. Bago pa man ang inaasahang landfall, ilang oras na nang nakataas ang storm signal number 2 dito sa Cagayan. Kaya nakataas sa red alert status sa probinsya at pinaghahanda ang mga residente hindi lang sa ulan, kundi sa inaasahang pagtaas ng antas ng tubig. Dahil posible ang flash flood sa paanan ng mga bundok, inabisuhan na ang mga residenteng lumikas sa mga evacuation center. Nakaranas na rin ng malakas na ulan sa La Union, kaya halos zero visibility sa San Fernando City. May mga binahang kalsada na sinuong ng ilang estudyante. Apektado na rin ang mga nasa tabing dagat ng Dagupan, Pangasinan, kabilang ang mga mangingisda. Natatakot po kami kasi kapag bagyo, wala silang makuhang isda, wala kaming mauulam. Diyan lang po kasi kami umaasa. Mel, sa ngayon mahigpit na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga baybayin sa probinsya ng Cagayan, ganun din sa probinsya ng Ilocos Norte. Mahigpit din ipinapatupad ang no fishing at no sailing policy. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Binaharin kahit nasa mataas na bahagi ng Rizal ang mga bayan ng Morong at Tanay. May tinangay pang ang mapaw na ilog at mula po sa Tanay Rizal, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, dito raw sa Tanay River na makikita mo sa sa aking likuran, ang isang babae o residente ng tabing ilog sa kasagsagan ng pag-uulan na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Labis din na perwisyo at pangamba ang idinulot sa mga residente ng magdamagang pag-uulan na hatid ni Tropical Depression Enteng na naging sanhi rin ng hanggang bewang o hanggang dibdib pa na pagbaha sa ilang bayan dito sa Rizal. Walang tigil sa paglimas ng baha na pumasok sa kanilang tahanan ang mga residenteng ito rito sa Barangay Lagundi, Morong, Rizal. Ang magdamagang pag-uulan daw nagdulot ng hanggang bewang o hanggang dibdib pangaraw na baha. Gaya rito sa Tomas Claudio Street na sinuong pa rin ng mga residente naglalakad man o nakasasakyan. Ilang oras din daw inabot bago nagsimulang humupa pero di pa rin tuluyang nawala ang baha. Malakas po yung agos kaya kanina pong mga bandang 9 to 10 wala pong makadaan talaga papunta po doon. Takot kasi syempre pataas ng pataas yung tubig. Nagtataka rin kami kasi alam namin hindi naman kami binabahan ng ganito. Simula pa. Tapos nung bigla nga lang na nagkaroon ng mga subdivision na dyan sa taas sa bundok, ayan na, umpisa na yan. Doon na kami nangangamba. Dati-rati, wala namang gaano. Hanggang dito lang, mga talampakan lang o ano lang. Ngayon, ayan na, bewang na. Minsan nga, hanggang dibdib pa. Hanggang hapon, kahit mahina na ang buhos ng ulan, rumaragasa pa rin ang tubig papunta sa palayan, pati sa loob ng bahay ni Nanay Gemma. Kanina po talaga nakakatakot kasi mas mataas pa po riyan. Yung pong tubig niya, yung pong 7 to 9, talaga pong papataas ng papataas. Nagbabaha pero po hindi ganito. Ganito lang mababa pero ngayon talaga parang grabe siya. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan pero ang ilang mga kabataan tuloy sa paglalaro at paglusong sa kulay putik na baha sa kabila ng paulit-ulit naming paalala sa panganib na dala ng leptospirosis. Hindi po kami natakot kasi po ngayon na lang po ulit umulan at masaya po kami dahil po ngayon na po ulit kami nakaligo ng ulan. Dito sa Manila East Road, inabutan namin ang magkasamang puwersa ng Search and Rescue ng Tanay PNP, Tanay Fire Department at Tanay MDRRMO. Sa kasagsagan ng malakas na buhos na ulan kaninang umaga, ay tumaas daw po talaga yung tubig dito sa Tanay River at katunayan umabot pa raw po ang tubig hanggang dito sa aking kinatatayuan. Kaya makikita nyo po yung mga halaman dito sa aking likuran, nagsibagsakan na. At ayon pa sa mga residente rito, marami raw po sa mga bahay dito, lalo na yung mga hindi masyadong matibay yung mga pundasyon, ay nawasak at ang ilan sa kanila natangay pa. At kabilang nga po sa natangay, si Mika Tolosa na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa ng mga otoridad. Ongoing po ang aming search and rescue operation, ma'am. Ito po ay tinangay kasama po ng kanyang bahay. May kukunin po siyang gamit sa supposed to be.
Ngayon, hindi na po siya nakabalik. Na-rescue na po yung mama niya. Si Mika lang po ang hindi na po. Magkakasama sila? Opo. Kasi nahawakan pa daw po niya si Mika. Tapos yung asawa niya, dito na nga po daw nakuha. Si Mika, parang isasalba ni Sandy, hindi na po nabutan. Parang malakas na po ang impact ng tubig. Umaasa pa rin po kami na sana po okay si Mika, makaligtas siya sa pagkalunod niya. Nang may pamilya din po nag-aalala sa kanya. Vicky, pansamantala na munang itinigil ang search and rescue operations para sa nawawalang residente na si Mika Tolosa. Ayon sa kanilang alkalde, bukas ng alas 8 ng umaga, i-resume ang search and rescue operations ang pinagsamang puwersa ng Tanay PNP, Tanay Fire Department, Tanay MDRRMO, kasama pati ang Coast Guard at ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army para mahanap nga itong si Mika Tolosa. Sa mga sandaling ito ay tumila na ang ulan at humupa na rin ang baha dito sa lugar na kinaroroonan natin. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Tanay Rizal. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Habang humahagupit ang bagyong Enteng, may nasunog na barko sa Navotas at may 2 barko namang bumangga sa dike. Nakatutok si Joseph Morong. Sa gitna ng malakas na hangin dulot ng bagyong Enteng, inabutan namin ang barkong ito malapit sa Navotas Centennial Park na nagliliyab. Ang hangin tila pinapaypayan ng sunog sa MV Camila. Hindi naman makalapit ang mga taga-Bureau of Fire Protection dahil sa malalakas na alon. Nasa 30 minuto na nasusunog itong isang barko na nakaangkla dito sa may Navotas at tinitingnan na ng mga taga-Bureau of Fire Protection kung may laman na mga tao yung barko na yan. Sa lakas ng hangin itong sa bagyong Enteng na sinamahan pa ng habagat ay hinahampas na ng malalakas na alon itong mga barko na nakaangkla dito sa Navotas. Maya-maya isang tugboat ang nakalapit galing sa katabing barko. May mga sakay ito pero hindi pa malinaw kung sino. Ilang minuto pa, lalong lumakas ang sunog at halos tuluyan ang tupukin ang ibabaw ng barko. Hindi pa natin alam kung ano yung dahilan ng pagkasunog. Ayon sa Navotas Substation ng Philippine Coast Guard, matagumpay na na-rescue ang 18 sakay ng barko. Sa paunang investigasyon, pasado alas 8 ng umaga, nang magsimula ang sunog na inaalam pa rin ng sanhi. 2 sakay ng barko ang nagtamo ng mga sugat. Kinuha na sila ng kumpanya nila. Sa lakas naman ng hangin at alon, 2 malalaking barko ang bumangga sa dike na humaharang sa malakas na alon. Nabasag tuloy ang ilang bahagi ng dike. Papanagutin ng lokal na pamahalaan ng mga kumpanya ng barko. Kailangan na gawan ng marine protest po yan at syempre dapat makausap natin yung may-ari at pakita sa kanila at sana maparepair po nila kaagad yan. May ilan namang kalye sa Navotas na may gutter deep na baha pero mabilis naman ang naging paghupa sa ibang parte ng syudad. Naayos na kasi ang Navotas floodgate na nasira nitong Hunyo. Kanina umabot sa 12 meters ang taas ng tubig dito pero pasado alas 12 nang buksan muli ang floodgate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumaas sa ikalawang alarma ang level ng tubig sa Marikina River, kaya nagsilikas ang mga residente. Alamin natin ang pinakasariwang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano? Mel, isang buwan nga mula nang manalasa ang super bagyong Karina, panibagong pangamba naman ang dulot sa mga taga-Marikina ng epekto ng bagyong Enteng sa biglang pagtaas ng ilog kaninang umaga. 10 minuto bago mag-alas 8 ng umaga, umakyat sa 15 meters o unang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Wala pang isang oras, umakyat ang level sa 17 meters o ikalawang alarma, hudyat na dapat ng paghandaan ng paglikas. Sa bilis ng pagtaas ng ilog, hindi na nakaalis ang sasakyang itong inabutan na ng tubig. Maraming nakatira malapit sa ilog ang nagtungo na sa evacuation center. Tulad dito sa Malanday Elementary School na mabilis na napuno. Pumunta na dito. Pag nag-third alarm kasi, maaabot na yung bahay namin. Yung nakaraan rin po kasi bigla pong tumaas. Kinabahan na rin po kami. Bago mag-alas 12:30 ng hapon, bahagyang humupa ang ilog sa 16.5 meters. Yun nga lang hindi bababa sa 20 kalsada ang binaha dahil sa naipong tubig. Kinakausap niya po natin ang MMDA
at ang DPWH para ma-improve po yung water carrying capacity ng drainage system natin po. Iba na po yung new normal ngayon, napakalakas po ng buhos ng ulan, hindi na po katulad dati. Sa bahaging ito naman ng Marcos Highway sa Antipolo, isang lane lang ang nadaraanan matapos maipon ng tubig. Ang truck na ito naniguro na para hindi tumirik. Wala, tanggalin ko lang ng air cleaner para hindi makasipsip ng tubig. Nanigurado lang. Para baka maabot Kakatok yun, makasipsip ng tubig yun. Mas mataas naman ang baha sa Cainta, kabilang sa Felix Avenue. Ang iba, sumakay sa balsa. Mula Junction, baha. Hanggang dito, hanggang Bewang, mga ganun. Mayat maya nang pabalik-balik ang libreng sakay sa mga galing Junction pero kailangan makarating ng Marcos Highway. Pero ang ilan, nakitaan pa ng pagkakataong kumita. Depende po sa binibigay ng customer. Bibigyan ko sila ng 100. Marami po talaga na stranded. Mel, kung pangamba kaninang umaga, ngayong gabi medyo buntong hininga naman muna dahil ang level ng tubig sa Marikina River as of 6:30 p.m. ay nasa 15.4 meters na lang. Nasa first alarm pa rin yan, pero malayo na rin yan kumpara kaninang umaga. Samantala, ang panahon naman dito sa Marikina, harinawa, tumigil naman ang pag-ulan at medyo gumaganda-ganda na ang panahon dito sa ating pwesto. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Halos 3,000 taga San Mateo Rizal naman ang lumikas dahil sa ulan at bahang dulot ng bagyong Enteng. Sa katabi nitong barangay, dagdag problema pa ang nasirang kalsada na nagkokonekta papasok ng Metro Manila. At nakatutok si Maki Pulido. Sa lakas ng agos ng tubig mula sa katabing ilog, umapaw ang tubig at nauka ang ilalim ng natitirang lane ng kalsadang ito sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Under construction na ang kalahating kalsada dahil sa bridge project, kaya't itong lane na lang na ito ang nagagamit ng mga sasakyan para makatawid hanggang Marikina City. Pinagbabawalan ng dumaan ng kahit na anong sasakyan dito dahil sa ilalim daw nito higit sa kalahati ng pundasyon na ukana, so kahit na anong oras maaari itong bumigay. Malaki raw ang epekto nito sa mga commuter dahil hindi na raw makakadaan ang mga pampublikong jeep na rutang San Mateo patungong Marikina at Quezon City. Malayo po talaga pag doon sa kabila, yung karamihan dito puro sa Marikina, Cubao, Quezon City. Ayun lang yung transportasyon namin, yun lang yung sinasakyan rito. Ayusin agad yan. Yeah. Iko-convert ito into culvert type na bridge. Umabot hanggang 19.6 meters ang San Mateo Marikina River kaninang 9:20 ng umaga. Dahil dyan, 10 sa 15 barangay ng San Mateo ang binaha. Tulad dito sa Barangay Malanday na natakpan na ng tubig ang ilang mga kalsada. Pinasok ng tubig ang bahay ni Kim. Dahil sa naranasan nila noong bagyong Karina, nag-akyat sila agad ng gamit nang makitang malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw. Kasi nakaraan inabot Ngayon po, inagahan na po. Wala pang hanggang paa pa lang po yung tubig, inano na po namin. Tuwing baha, apektado ang kabuhayan dahil hindi makapamasada ang kanilang tricycle. Pero ang pinaka-ikinatatakot nila ay magka-leptospirosis. Natatakot naman po talaga magka-leptos. Kaya po, ilan lang po talaga bababa para makapabili po ng mga pagkain po sa labas. Sa kabuuan, as of 2 p.m., higit 2,800 individuals ang lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Isa rito si Marisa at kanyang 5 taong gulang na anak. Wala naman daw problema sa pagkain, pero malaking hamon ang pag-CR. Ang CR po, minsan po, mga barado po yung pag nag-CR po kami, barado. Kaya minsan nakikiihi na lang po kami. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatuto, 24 oras.